Dear Kuya Bono, kumusta po kayo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Binabati ko rin ang lahat ng taga Isabela na nakakakilala sa akin. Sana okay din kayong lahat. At syempre sa lahat po na nakikinig ngayon, binabati ko po kayo at sana po ay napakinggan nyo ang unang bahagi ng kwento ko noong 2012 upang makarelate po kayo sa bagong kwento ng buhay ko na sisimulan ko na ngayon. Bago ko pa isilang si Gail na anak namin ni Inigo ay nagkakaproblema na si Inigo dahil sa pinapaalis na kami sa Maisan. Kung maalala nyo, nagpatayo si Inigo ng maliit ngunit konkretong bahay namin sa Maisan na siya niyang tinatrabaho. Ang Maisang iyon ay pagmamayari ng Uncle Domeng niya na kapatid ng tatay niyang noon pa na mayapa. Namatay din ang Uncle Domeng niya noong 2011 matapos lumaban ng napakatagal na panahon sa sakit niyang lymphoma. Naubos ang pera at kabuhayan nila dahil doon at ang panganay niyang anak na si Roman ay nagpasyang umuwi ng probinsya dyan sa Isabela upang siya na ang tatrabaho sa Maisan na pagmamayari nga ng kanyang ama. May asawa at mga anak na rin si Roman noon, Kuya Bono, at hindi siya mabait. Prangkadong sinabi niya kay Inigo na umalis na kami doon pagkayari ng anihan at siya nang bahala sa Maisan. Yung bahay na konkreto ay hindi naman pwedeng ilipat kaya nga sabi ni Inigo, bayaran na lang ni Roman, pero ang sabi ni Roman ay wala daw siyang pera. Kung gusto daw ni Inigo ay unti-unti niyang bayaran ng bahay tuwing anihan. Wala lang nagawa si Inigo kaya't nung matapos ang anihan ay lumipat na kami sa bahay ni Nanay Celia sa mismong barangay. Si Angelito na nagkaroon ng palayaw na ito lang ang naging maligaya sa paglipat namin sa baryo, Kuya Bono, dahil marami ng bata siya na nakakalaro. Pero kami ni Inigo, kung may option lang sana, hindi kami doon titira. Napakarami kasi nila. Siksikan kami sa maliit na bahay at ang mga kapitbahay naman, lahat yata, usosera at chismosa. Wala din kaibigan si Inigo sa baryo ni Nanay Celia, kaya't unang araw pa lang namin doon ay naghanap siya ng trabaho sa bayan at agad namang natanggap bilang trabahador sa isang bodega ng mais at palay. Kargador all around ang trabaho niya at kapag wala silang kakargahin ay nagbibilad daw sila ng palay o mais. Yung ganong trabaho, Kuya Bono, tingin mo kaya bang bumuhay ng dalawang bata? Inispoiled pa naman niya si Angelito na noong matutong humingi ng pera, maya't maya nang hihingi dahil katabi lang ng bahay ni Nanay Celia ang isang sari-sari store. Naadik ang anak ko noon sa mikmik at hawhaw. Yung mikmik, Kuya Bono, ay milk powder na kulay pula ang lalagyan. Tapos yung hawhaw naman ay milk candy. Maya't maya bumibili si Ito ng mga yon. Si Gail naman ay binibreastfeed ko noon, Kuya Bono, pero marami rin siyang ibang pangangailangan pa kagaya ng diaper at kung ano-ano pa. Kung meron mang natutuwa noon sa sitwasyon kong yon, Kuya Bono, ay walang iba kundi ang dati kong kaibigan na si Fatima, na noon ay asawa na ng ex-boyfriend kong si Eder. Hanggang noon, Kuya Bono, ay nagtataka ako kung bakit bigla na lang akong itinuring na kaaway ni Fatima. Bumilib pa ako sa kanya dahil matagal kami naging matalik na kaibigan o magkaibigan, pero nagawa niyang itago sa akin ang kasamaan pala ng pag-uugali niya na nailabas lang niya noong bago pa sila magpakasal ng ex-jowa kong si Eder. Okay lang sana kung sa akin lang siya gigil, pero yung pati anak kong si Angelito na anak din ng asawa niya ay dinadamay niya sa galit niya. Hindi yun okay sa akin. Hindi ko siya papopormahin kung basagan na mukha ang hanap niya. Madalas kasing sunduin ni Eder si Ito at inuuwi ito sa kanila.
Kung minsan hanggang 3 araw doon si Angelito pero pagbalik sa akin ay nagsusumbong ang anak ko. Masungit daw ang tita Fatima niya. Lagi daw siyang binubulyawan, kinukurot at pinapalo. Noong unang pagkakataong magsumbong sa akin ng anak ko ay agad kong tinawagan si Eder. Ang rason ni Eder, naglilihi lang daw si Fatima. At alam ko naman daw kung gaano kalikot at kakulit ni Ito kaya't nag-aaway daw ang dalawa kung minsan. Sige Eder, palalagpasin ko to ngayon. Pero pag nagsumbong ulit sa akin ng anak ko, sorry ka na lang. Pero hindi ko na siya papayagang sumama sa'yo. Habang tumatagal noon, Kuya Bono, ay lalong humihirap ang buhay namin ni Inigo. Pati si Nanay Celia noon ay naaaburido na rin kasi mahina din ang tindahan nila sa bayan. Dahil dito noong mag-iisang taon na si Gail ay nagpasya akong mag-abroad. Factory worker talaga sana ang gusto ko sa Taiwan o Korea, kaya lang wala kaming panggastos. Wala kaming pera. Sa pagiging DH ako bumagsak, Kuya Bono, dahil halos libre lahat. No processing fee, free medical, at wala ding salary deduction sa placement fee. Pero kailangan pa rin ng perang gagastusin tuwing luluwas ng Maynila habang nagpa-process. Wala na kaming pera noon at tinititigan ko na itong bracelet na bigay ni Inigo noon. Gold kasi ito at pwedeng isanla. Pasadya ang bracelet na ito, Kuya Bono. Meron itong 4 na bilog na parang singsing. 2 malalaking bilog tapos 2 medyo maliliit na bilog. At magkakakawit o magkakadugtong ang 4 na bilog. Tapos meron din siyang chain na maninipis na lang. Ipinagawa ito ni Inigo noong malaman kong buntis ako sa aming unang anak na si Gail. At okay pa noon ang kitaan sa maisan. Ang sabi ni Inigo sa akin noon, itong 2 malalaking bilog ay ikaw at ako. Ito namang 2 medyo maliliit na bilog ay sina Ito at Gail. Magkakakonek ang mga bilog na ito. Parang tayo. Magkakarugtong ang buhay natin at binibigkis tayo ng pagmamahalan. Hindi pumayag si Inigo na isanlako ang bracelet na ito noon at sa halip ay nakiusap siya sa kanyang amo upang makabali siya ng pera. Kaya lang habang lumalapit ang araw ng flight ko, Kuya Bono, ay parang gusto ko nang umatras para kasing hindi ko kayang iwanan ang mga anak ko. Ang liliit pa kasi nila. Grade 2 lang noon si Ito at si Gail naman ay 12 months pa lang. Kaya may isang gabi noon na hindi ko maiwasang lumuha habang pinagmamasdan ko si Gail habang tulog ito. Hindi ko alam na pinagmamasdan pala ako ni Inigo na akala ko noon ay tulog na. Noong mahulog ang mga luha ko ay biglang hinimas ni Inigo ang balikat ko. Pagkatapos ay bumangon siya at marahan niya akong iniyakap. Mahal, pasensya ka na ha. Saan? Gusto kong malaman mo na ayokong umalis ka at mag-abroad. Labag to sa kalooban ko. Nahihiya ako kasi ako ang lalaki pero ikaw pa ang kailangang magsakripisyo para gumaan ang buhay natin. Inigo, mahal, okay lang to. Hindi rin naman magiging madali ang buhay mo kapag iniwan ko sa yung 2 to. Baka nga mas mahihirapan ka pa kaysa sa akin eh. Kailangan lang natin magtulungan para sa mga bata. At kaya natin to, mahal. Di ba? Kaya natin to. Pasensya na talaga, mahal ha. Dapat sana hindi ka nagtatrabaho eh. Kasi boss kita, di ba? At gaya ng sinabi ko sa'yo noon pa, alipin mo ako habang buhay. Mahal, hindi na tayo ganun ngayon. Mag-asawa na tayo. Walang boss-boss sa atin at walang alipin. Mag-asawa tayo. At kailangan natin magtulungan, okay?
August 2013 ay nag-flight ako, Kuya Bono, papuntang Dammam, Saudi Arabia. Okay lang naman ang mga amo ko. Mag-asawa sila at may 4 na anak na malalaki na rin. 10 taon na noon ang bunso nilang si Samira at 20 years old na noon si Muhammad na panganay nila. May nadatnan na akong katulong noon, Kuya Bono. Si Yasi na isang Indonesian na hindi marunong mag-English kaya't nahirapan akong kausapin siya nung una. Arabic kung kausapin niya ako noon, malay ko ba sa pag-Arabic, bagong salta lang ako sa Kingdom of Saudi Arabia. Sa mga amo ko naman ay tanging ang amo kong lalaki at si Muhammad lang ang nakakapag-English pero napakadalang akong kausapin ni Muhammad. Noong unang araw ko palang, Kuya Bono, sa bahay ng mga amo ko ay kinausap na ako ng mag-asawa. Parang orientation yon, yung mga rules and regulations, do's and don'ts. Pero sa lahat ng mga sinabi niyang rules sa akin ay naintriga ako sa isa. Yung bawal bumaba sa basement. Noon pa lang ay nagtaka na ako kung anong meron sa basement at kung bakit bawal pumunta doon. Kaya tuwing aakyat ako sa hagdan ay napapasilip ako sa hagdan pababa sa basement. Ang unang nasa isip ko noon, Kuya Bono, ay baka imbakan yun ng ginto. Baka maraming gold doon kaya bawal pumunta. Sa sweldo ay wala din namang problema sa mga amo ko. Madalas delay ng ilang araw kasi iba yata yung kalendaryo na gamit nila. Pero naibibigay din naman kahit medyo late. Talagang paguran lang sa trabaho, Kuya Bono, kasi nga dadalawa kami ni Yasi sa napakalaking mansyon. Salas pa lang 5 na. Mabuti na lang at napakasipag ni Yasi, Kuya Bono, na wala akong masabi sa kanya. Habang tumatagal ay natututo na rin akong mag-Arabic. Alam ko na yung halika dito, taal min hena, punta ka dun, adhab hunak, pero hindi ko pa rin ni minsan naisipang pumunta sa basement, kahit araw-araw akong naiintriga. Minsan nakikita ko lang yung amo kong babae na bumababa doon at kung minsan may dalang pagkain. Minsan nga noon natanong ko si Yasi kung nakapunta na siya sa basement. Kay bilis at ang lalakas ng iling niya, tsaka ako binalaan na huwag daw akong pupunta. Unang sweldo ko, Kuya Bono, ay kinaltasan ko lang ng konting pambili ng mga basic needs ko. Toiletries and everything, din lahat, pinadala ko kay Inigo. Marami kaming pangarap ng asawa ko, Kuya Bono. Bibili kami ng lote sa bayan, magpapatayo kami ng sarili naming bahay, pag-aaral namin ng mga bata sa magandang eskwelahan hanggang sa sila ay magtapos. Solid ang pangarap na yun, Kuya Bono, at hindi yun nawawala sa puso ko, lalo na yung mapag-aral si Ito sa magandang school. Matalinong bata kasi si Ito, Kuya Bono, kaya't gusto ko talaga noon ay mailipat siya sa isang private school kung saan siya lalo pa sanang matututo. Hirap man ang katawan ko noon, Kuya Bono, dahil sa katatrabaho, pero maligaya ang puso ko. Masaya ako. Oo, Kuya Bono, masaya ako. Pero si Fatima, natatawa na lang ako sa mga posts niya sa Facebook na alam kong ako ang pinatatamaan niya. May isa siyang post, ganito. Salamat sa asawa ko na nagsisikap para buhayin kami ng magiging baby namin. Maswerte ako bilang babae dahil nakatagpo ako ng masipag na mister. Di gaya ng iba dyan. Kailangan pang magpaalila para makaraos lang sa buhay. Yan ang isa sa mga parinig niya sa akin noon, Kuya Bono, na nilike ko pa nga. Di ko talaga maintindihan noon kung saan nanggagaling yung galit at insecurity sa akin ni Fatima. Well, friends kami ng asawa niya. In good terms kami ni Eder. At kung tatanungin ako kung may pagtingin pa ako kay Eder, magiging honest ako. Oo, mahal ko pa si Eder.
Pero may asawa na ako noon at dun na sa asawa kong si Inigo yung loyalty at pagmamahal ko. Kaya yung idea na magsiselos si Fatima sa akin, kakitiran na yun ng utak. Palibhasa masama ang ugali niya kaya't pinag-iisipan din niya ako ng masama. Bago matapos ang 45 days kong bakasyon, Kuya Bono, ay lumuwas na ako ng Maynila para sa flight ko kinabukasan. Hindi kami nagkaroon ni Eder ng pagkakataong magkita o makapag-usap pero naulinigan ko noon mula sa mga kakilala namin dyan sa Isabela na nag-a-apply din siya ng trabaho sa Saudi. At makaraan nga ng 3 buwan ay nakatanggap pa ako ng message sa chat, sa messenger, mula kay Eder. Uy, nandito na rin ako sa disyerto, sabi niya. Ay talaga? San ka? Riyadh ba? Tanong ko kasi kadalasan sa Riyadh ang puntahan ng mga Pilipino. Hindi. Ano to? Alcobar. Ha? Talaga? Magkalapit lang tayo. 20 minutes lang yan mula dito sa Dammam eh. Sabi nga ng mga kasama ko dito. O di paano? Magkikita ba tayo? Ha? Ewan. Siguro pag nagbiyahe sa malayo ang pamilya ng amo ko at makakalabas ako na hindi sila kasama. At saka, ay teka lang Eder, di ba bawal magkita o magsama ang babae at lalaki na hindi naman mag-asawa? O bakit? Malalaman ba nila na hindi tayo mag-asawa? Ay naku, lagot tayo sa mutawa pag nahuli tayo, Eder. Ano yung mutawa? Tanong niya. Ang mutawa, Kuya Bono, ay parang religious police. Ang pagkakalam ko ay mas makapangyarihan ang mga mutawa kesa sa mga pulis na may baril. Siguro alam mo din ito kasi galing ka din ng Saudi, di ba Kuya Bono? Sagutin kita, Tina. Oo, Tina, galing ako ng Saudi pero alhasa naman ako. Malayo yun sa Dammam at Alcobar. At yun ngang mutawa ay sila yung mga kawani ng Committee for Promotion of Virtues and Prevention of Vice. Ang mga itsura nila, mahahaba yung balbas nila. Minsan nga hanggang dibdib pa o kaya lampas pa. At sila yung mga nanghuhuli ng mga taong hindi nagdadasal kapag oras ng sala, kapag Muslim. Sila din ang nagpapakulong sa mga nahuhuling umiinom o gumagawa ng alak o mga drugs. At syempre, yun nga, babae at lalaki magkasama pero hindi mag-asawa, bawal yun at hinuhuli nila. Minsan lang kami nagkaroon ng pagkakataong makapagkita ni Eder, Kuya Bono. Iyon ay noong pauwi na naman ako dito sa Pilipinas dahil matatapos na naman ang pangalawang kontrata ko. Kaso saglit lang kami nagkasama ni Eder dahil talagang natatakot kami kahit nasa isang bakala o store na pang Pilipino kami, doon kami nagkita. Inabot lang niya sa akin ang pasalubong niya kay Ito. Mabuti na lang at hindi siya talaga nagtangkang magpadala sa akin ng para kay Fatima. Marahil alam niya na talagang galit na galit sa akin ang asawa niya. Noon Kuya Bono ay malapit nang matapos ang aming bahay. Medyo nalakihan kasi si Inigo ng plano. Sa halip na 3 kwarto lang ay nagawa niyang 4. Bungalow din lang siya na noon ay palitada, pintura, mga pinto, bintana, tiles, linya ng tubig at kuryente. Ito pa yung mga wala. Ito pa yung mga kulang. Sabi ko noon na isang kontrata pa siguro sa Saudi matatapos na yon. Mabuti na lang at naibigan naman ng mga boss ko sa Saudi ang serbisyo ko sa kanila. Si Yasi na Indonesian ay hindi na bumalik pero may kapalit siyang Pilipina din na tubong Misamis Occidental at isa siyang Muslim. Siya naman si Maraya. Nagbibinata na noon si Ito, Kuya Bono, at mas matangkad na nga siya sa akin sa age niyang 13 noon.
Okay pa rin naman siya sa high school kahit hindi na nga lang siya nagkaka-honor dahil nabaling na rin sa iba pang mga bagay ang kanyang atensyon gaya ng mga laro sa cellphone, panliligaw, basketball, pagbabike at kung ano-ano pa. Pero napakalambing at napaka-sweet ng anak kong si Ito, Kuya Bono. Naiinis lang ako kung minsang nagpo-post siya sa Facebook tungkol dun sa crush niya. Ewan ko pero parang nagsiselos ako. Parang hindi okay sa akin na kay aga-aga, napakabata pa, ay may iba ng babaeng mahal yung anak ko. Minsan nga nabanggit ko yun sa kanya nung pilit siyang nagpapabili ng sapatos sa Tugigiraw pa naman. Ang sabi ko sa kanya noon, anak naman, puro ko naman yata porma, puro panliligaw na yata inaatupag mo eh. Hindi naman pero syempre gwapo tayo eh. Madami nagkakagusto sa akin kaya kailangan pumorma, di ba? Para yung babaeng gusto ko, sa akin talaga mapunta. Yan ang kinatatakutan ko, anak eh. Baka naman hindi ka makapagtapos niyan. Mama, magtatapos ako. Hindi ko kayo bibiguin ni Papa. At saka kahit naman magka-girlfriend ako, ikaw pa rin, Mama, ang pinaka-love kong babae sa buong mundo. For the third time, Kuya Bono, ay bumalik na naman ako ng Saudi. Okay pa naman ako at saka sanay na ako sa mga trabaho doon. At isa pa, kailangang matapos yung bahay. At yun nga, high school na si Angelito or Ito. Dapat pang magsikap, magtiis at magtiyaga. Isa pa, kapag pala natagal ka na rin sa Pilipinas, pag nagbakasyon ka halimbawa, mararamdaman mo yung feeling na gusto mo nang bumalik sa Saudi. Kasi manghihinayang ka sa bawat araw dito sa Pilipinas na hindi ka kumikita. Nalulungkot lang ako noon, Kuya Bono, kasi si Gail malayo ang loob sa akin. Lagi siyang nakadikit kay Nanay Celia, sa Papa Inigo niya at kay Isabel na siyang mas laging nag-aalaga sa kanya. Maagang nabiyuda si Isabel, Kuya Bono, dahil natokhang ang asawa niyang masama pala ang hanap buhay noon. 2 anak ang iniwan niya kay Isabel. Awang-awa ako kay Isabel noon, Kuya Bono. Nakikita ko yung paghihirap niya sa pag-iisa niya sa buhay. Sabi ko noon, kapag siguro ako yung iniwan ng asawa at mag-isa na lang sa buhay, baka hindi ko kayanin. Kaya sana kako pa, sana hindi ko danasin na maging mag-isa na lang sa buhay. Kaya lang, Kuya Bono, nangyari yun sa akin. Yung maging mag-isa na lang sa buhay. Natapos ko na ang unang taon sa pangatlo kong kontrata noon, Kuya Bono, nang malipat si Eder ng accommodation o tirahan. Napunta siya sa isang villa na pang-pamilya. Ang villa na pang-family kasi ay tirahan ng mga Pilipinong may asawa o legal na mag-asawa. 4 daw ang kwarto ng villa na yon at sa kanya yung isa kahit wala siyang asawa. Yung 3 ay okupado naman ng mga mag-aasawa at kasama doon ang supervisor niyang Pinoy at ang asawa nito. Lahat yata ng taktika, Kuya Bono, ay ginamit ni Eder para maisama niya ako sa kanilang villa. Hanggang sa pumayag ako at maliman sa puso at isip ko ay nahayaan kong may mangyari sa amin ni Eder. Sa isip ko noon, minsan lang naman. At hindi naman na siguro malalaman ni Inigo o kaya ni Fatima. Kaya lang dahil sa kalungkutan sa Saudi at sa pagiging mapilit ni Eder ay naulit pa yon. Naulit pa. Naulit-ulit pa. Ang hindi ko lang alam, Kuya Bono, ay kung paano.
kung paanong nalaman yon ni Fatima. Lubha ang takot ko nung tumawag gamit ang video call si Ito, ang anak ko, at nung i-accept ko ay mukha ni Inigo ang nakita ko. Wala kasing Facebook si Inigo, Kuya Bono, kaya't nakikigamit siya minsan sa anak ko. Mahal, may problema tayo. Ganito ang bungad na salita ni Inigo na halata kahit sa malabong reception ng video na malungkot at problemado siya. Napapikit na lang ako noon, Kuya Bono. Eto na, kukomprontahin na ako ng asawa ko. Huwag kang mabibigla, mahal ha. Pero alam mo bang magkakaapo ka na? Nagulat ako at nalito sa narinig kong yun kay Inigo. Ano ka mo, mahal? Tanong ko na medyo nabawasan ng kabog ng dibdib ko dahil iba naman pala ang issue ng asawa ko. Si Ito, mahal, nakabuntis. Ano? Nakabuntis si Ito. Ay, oo, narinig ko. Nagulat lang ano, paano nangyari yon? Mahal, syempre nag-sex sila, di ba? Kaya may nabuong bata. Mahal naman, seryoso ka ba? Oo, mahal eh. Di rin ako makapaniwala nung una kaso nagpunta dito yung batang babae at kinausap ako. Ganon? Grabe naman, mahal. Magkikinsi pa lang si Ito ha. Niloloko mo lang ako eh. Hindi, mahal. Kung gusto mo, kausapin mo si Ito. Oy, Ito! Halika! Tinatawagan ni Inigo si Ito, Kuya Bono, pero tumangging makipag-usap sa akin ang anak ko. Noon, Kuya Bono, ay nadama ko na ang pagbigat ng mundo ko. Yung problema ko kay Fatima na alam kong mag-iingay sa lalong madaling panahon at yung nagawang yun ng anak ko sa kanyang murang edad. Sobrang bigat yun sa dibdib ko, Kuya Bono. Sobrang disappointed ako. Ang dami ng pangarap ko para sa anak ko. Ini-imagine ko na magiging professional siya. At siya yung tutulong sa amin pagtanda namin. Pero my God naman, 14 anyos, nakabuntis. Kasalukuyan naglilinis ako ng hagdan nung tumawag si Ito sa video call. Agad kong tinanggap. At ang mag-ama ko ang nakita ko pero mas malapit si Inigo sa kamera. Kunot noo ang noo at mabigat ang dating niya. Magsabi ka, mahal, ng totoo. May gusto ka bang aminin sa amin? Direktang tanong sa akin ni Inigo. Maging mukha ni Ito noon ay konsumido rin. Ano bang totoo? Mahal, busy ako ngayon eh. Pwedeng mamaya na lang kayo tumawag. Sabi ko dahil masama talaga ang kutob ko nung araw na yun, Kuya Bono. Pero muling nagsalita si Inigo. Nagpunta dito si Fatima. Nagwawala. Galit na galit. Nag-eskandalo sa harap ng bahay. Lahat ng kapitbahay narinig ang mga sinabi niya. Ah? Ano mga sinabi niya? Huwag ka na daw umuwi dito dahil ipapakulong ka raw niya. Ano? Inaagaw mo daw ang asawa niya. Totoo ba yun, mahal? Totoo bang nagsasama kayo ni Eder dyan sa Saudi? Hindi ko nasagot ang tanong na yun ni Inigo. Oo, kinukompronta na niya ako pero hindi pa siya gaanong galit. Mas masasabi mong nalulungkot siya kesa nagagalit. Mahal, magsalita ka. Totoo ba? Hindi pa rin ako makapagsalita noon, Kuya Bono. Lumayo ako sa camera hanggang si Ito na ang nakikita ko sa screen at nagsalita din. Mama, magsalita ka nga. Totoo bang sumasama ka sa ibang lalaki dyan? Niloloko mo si Papa? Hindi mo ba alam na masama yun? Ito, anak. Hindi ibang lalaki si Eder, siya ang ama mo. Alam ko, pero hindi mo siya asawa, Mama. Asawa siya ni Tita Fatima. Bakit may nagagawa, Mama? Bahagya kong nairita noon sa pagmamarunong ng alak ko. Sinagot ko siya. Bakit mo rin binuntis yung girlfriend mo, ang babata nyo pa? Hindi mo ba alam na masama yun? Mahal ko siya, Mama. At least nag-iisa lang siya. Ikaw, dinadalawa mo eh. Tama ba yun?
Tinapos ko na lang noon ang video call na yun, Kuya Bono. 3 beses pa silang nagtangkang tumawag pero kinakancel ko hanggang sa hindi ko na napigilan ng umiyak pero ayaw kong may makakita sa akin na umiiyak. Kaya nang marinig ko ang mga yabag na may taong pababa ng hagdan ay tumayo ako at bumaba. Pero makakasalubong ko naman si Maraya kung dediretso ako ng kusina hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong bumababa sa basement. Agad ako natakot nung nasa basement floor na ako. Nagtago ako. Makulimlim ang ilaw sa pasilyo ng basement at napakatahimik. Ewan ko kung bakit nagawa kong humakbang hanggang sa dulo ng pasilyo at nakita kong may pasilyo pa ulit paliko sa kanan. Dumiretso ako at sa dulo ay may kwarto. Narinig kong may umubo sa loob ng isang kwarto at nagsalita. Boses ng matandang babae. Dahan-dahan ay pinihit ko ang doorknob, bumukas ang pinto, at kaagad kong naamoy ang mabahong kwarto at nakita ko ang matandang babaeng payat na agad nagbunganga kahit hindi pa ako nakikita. Pero nung mapalingon siya sa akin ay nagulat din siya. Ibang tao siguro yung inaasahan niyang pumasok sa kwarto. At kung sino man yon ay halatang galit siya sa taong yon. Pero nung makita niya ako at iba ang nakita niya, bumangon siya at nagsalita pero hindi ko naintindihan. Paulit-ulit siyang nagsalita pero wala akong maintindihan hanggang sa sumenyas na siya. Cellphone ang sinesenyas niya kaya't mabilis kong inalabas ang CP ko at inabot ko sa kanya. At kahit nag-aalangan ako, nakita ko siyang tumawag. May denial siyang numero. Matagal silang nag-usap ng tinawagan niya. Habang kabado ako, pinapanood ko lang siya hanggang sa ibalik niya sa akin ang phone ko. Pero nasilayan ko ang matamis na ngiti mula sa labi niya. Hindi ko nagawang ngumiti din. Pakiramdam ko may nagawa akong mali. Kabado ako noon, Kuya Bono, takot ako. Kaya mabilis akong umalis sa basement. Hindi nagtagal, nasa itaas na ako sa kusina nung may dumating na 2 pulis at 2 magagandang babaeng naka-jihab. Dumiretso sila sa basement at pag-akyat nila, kasama na nila ang matandang babae. Itinuro pa ako ng matandang babae bago sila umalis. Isinama nila ang matandang babae. Yung isang pulis ay nilapitan ako at ang sabi niya, "Where is your mobile?" Noon ay inilabas ko mula sa bulsa ng apron ko ang cellphone ko. Alanganin ako. Binigay ko sa kanya. May denial siyang number. "This is my mobile number. If your kafil will harm you or do something bad to you, call me immediately, okay?" "Okay, sir." Litong sagot ko. Noong dumating nga ang amo kong lalaki ay kaagad ako ang hinanap. At sobra akong natakot nung makita kong galit na galit siya sa akin. Alam mo yung tali sa hata, yung tela na nakapatong sa ulo nila. Sa ibabaw nun ay may tali na nakapulupot. Tinanggal niya yon. At nung maunat ay para pala itong latigo. At iyon ang pinanghambalos niya sa akin ng mahigit 10 beses. Takot na takot ako noon, Kuya Bono. Inisip ko na noon na yung kamatayan ko. Gaya ng mga napapanood ko sa mga TV na mga DH na pinatay ng mga amo nila. Bawat hagupit ng tali na yon, napakasakit. Namimilipit ako sa sakit at iyak na lang ako ng iyak. Noon, Kuya Bono, ay tahimik at lumuluha na akong humihingi ng tawad sa Diyos sa mga kasalanan ko. Alam ko kasi katapusan ko na yon. Alam ko mamamatay na ako, papatayin na ako. Pero natigil ang paghagupit sa akin ng amo ko nung may sumigaw mula sa pinto. Yung pulis na nagbigay sa akin ng number niya. Galit din siyang kinausap ang amo kong lalaki.
Pagkatapos lumapit siya sa akin, tsaka ako hinila upang sumama sa kanya. Dinala ako ng pulis sa bahay nila. Magulo sila noon, Kuya Bono. Talakan ng mga lalaki at babae pero wala akong maintindihan. Hanggang sa nakita ko ang matandang babae na noon ay nakabihis na at nakaupo sa sofa. Nakangiti siya sa akin at sumenyas na lalapit ako sa kanya. Paglapit ko nga sa kanya ay niyakap niya ako at hinagkan pa niya ako sa aking noo. Doon ako tumira ng mahigit 2 linggo, Kuya Bono. Kinagabihan noon, payapa na ako. Hindi na ako takot kasi kinausap ako ng pulis at ang sabi niya, "You are safe in my house. After 3 weeks, you go home to Philippines." Hindi ko naunawaan ang mga nangyayari sa kanila noon, Kuya Bono, at dahil wala akong masyadong maintindihan sa mga salita nila ay hinayaan ko na lang. Pero naiintriga din ako. Pero may pakiramdam ako ng Kuya Bono na nakagawa ako ng mabuti para sa pulis at pamilya nito pero nakagawa ako ng masama para sa amo ko. Yun lang ang naiintindihan ko. Pero all in all, wala talaga akong maintindihan konkretong idea sa mga nangyayari noon. Kaya iba na lang ang iniisip ko. Yun na lang magiging buhay ko pag umuwi na ako. Nung tatawagan ko sana sa video call si Ito nung gabing yon, napakunot noo ako, Kuya Bono, dahil nalaman ko, blinak ako ng anak ko. Noon ay si Emily ang chinat ko. Si Emily ang batang babaeng nabuntis ni Ito. Tinanggap niya ang tawag ko kahit na pasado 12:00 na noon dito sa Pilipinas. Pasado 8:00 pa lang noon sa Saudi. "Bakit po?" Tanong niya na halatang kagigising lang. "Pasensya ka na ha. Si Ito kasi blinak ako." "Ganun po ba? Tulog na po siya kanina pa. Gusto niyo po bang gisingin ko?" "Ha? Bakit andyan ba ang anak ko?" "Opo, andito po siya. Pati po si Tito Inigo, andito rin." "Ano? Pati asawa ko andyan? Bakit? Nasaan si Inigo?" "Andun po, sa kwarto ni Mama." Noon ako sobrang nalito, Kuya Bono. Yung asawa ko nasa kwarto ng mama ni Emily, pasado 12:00 ng gabi. Bakit? Yun ang tanong ko kay Emily noon, bakit? Ewan ko pa eh. Sila na po yata eh. "Ano? Bakit? Nasaan ba ang tatay mo, Emily?" "Nasa Manila po. May ibang pamilya." Oh my God! Ano ba itong nangyayari? Bakit ganun? "Hello po. Bukas na lang po kayo tumawag kung pwede po. Inaantok na po kasi ako eh." Sige Emily. Tatawag na lang ako bukas at pakisabi naman kay Ito. I-unblock niya ako. "Sige po. Good night po." Good night. Paano ako magkakaroon ng good night? Si Eder noon ay hindi rin naka-online. Andyan na siya noon sa Isabela kasi hindi na siya bumalik ulit ng Saudi matapos ng kontrata niya. Litong-lito ako noon, Kuya Bono, at mayat-maya umiiyak ako. Ang hirap. Walang sagot sa napakarami kong tanong. Nagising ako bandang 7:00 ng umaga sa Saudi, 12:00 ng tanghali dito sa Pilipinas. Nakita kong maraming message sa akin si Emily. May mga pictures siyang pinadala. Pictures ni Inigo at ang mama niya. At sweet na sweet sila. Habang kumakain at habang may bit-bit na 2 hollow block si Inigo, ay pinupunasan naman siya ng pawis ng mama ni Emily. Nakadilat ang mga mata ko habang pinagmamasdan ng mga litrato. Pero tumulo talaga yung mga luha ko, Kuya Bono, hanggang sa lumabo na ang paningin ko. Ang sakit naman nun. Ang sakit.
Nasa airport na ako noon, pauwi dito sa Pilipinas sa pangatlong pagkakataon. Hindi pa tapos ang kontrata ko, Kuya Bono. May 4 na buwan pang natitira sana pero inayos ng pulis ang lahat. Nanay pala niya ang matandang babae at kapatid niya ang amo kong lalaki. Yun lang ang nalaman ko pero hindi ko na alam kung bakit ikinulong sa basement ang matandang babae. At kung bakit tuwang-tuwa ang ibang mga kapatid noon ng boss ko nung matagpuan nila ito dahil sa tulong ko. Bawat isa sa mga kapatid ng amo ko ay nagbigay sa akin ng 5,000 real. 5 sila. Bali 25,000 real yung 5. At 7,000 naman ang bigay ng misis nung mabait na pulis. Kaya noon, Kuya Bono, ay may uwi akong 32,000 real mula sa kanila. At dati pa ako may ipon na 5,000 real. Yung matandang babae naman ay binagyan ako ng mga alahas. 2 pares ng hikaw, makapal na kwintas, bracelet at anklet na mga ginto. Lahat yun tinanggap ko. Magaganda ang mga alahas, Kuya Bono, pero syempre, pinakamaganda pa rin ang bigay sa akin ni Inigo. At okay na sana, Kuya Bono. Malaking pera na yun at tiyak matatapos na ang bahay na pinapagawa ni Inigo. Pero nag-chat si Fatima. Ang sabi niya sa chat, "Asan ka na, madam? Nasa eroplano ka na ba? Enjoy your flight kasi huling sakay mo na yan sa eroplano dahil pagdating mo dito, maghaharap tayo sa husgado. At titiyakin ko sa'yo, maghihimas ka ng rehas sa kulungan. Babaeng makasalanan." Hindi ako umuwi dyan sa Isabela, Kuya Bono. Sa totoo lang, may takot ako sa mga sinabi sa akin ni Fatima kasi nga talagang may laban siya eh. Totoong kaya niya akong ipakulong lalo na kung nakakuha siya kay Eder na mga matitibay na ebidensya gaya ng mga pictures naming dalawa ni Eder noong nasa Saudi kami. Dito ako sa Cebu tumuloy, Kuya Bono. Matandang-matanda na si Papa, malapit na siyang mag-76. Si Mama naman ay 63 pero malakas pa at aktibo pa din sa kooperatiba. At doon din ako pumasok pansamantala mula pa noong dumating ako galing Saudi. Kaya ang naging buhay ko dito sa Cebu ay ganito. Papasok ako sa co-op alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kapag alas 5 na, lalabas na ako ng co-op at tutuloy ako sa dalampasigan. Tatambay ako doon at magtitinda ng mga sitsirya, juice, soft drinks, sigarilyo at kung ano-ano pa. Katulong ko ang bunso kong kapatid na si Henry sa negosyong yon. Siya ang tagabuhat ng mga paninda ko. Pagkatid niya sa akin ay aalis siya, tatambay sa bahay ng girlfriend niya at ititext ko na lang siya kung uuwi na ako. Sayang din kasi yung kikitain doon kahit maliit lang. Marami kasing tao sa dalampasigan kapag gabi dahil napakaliwanag ng mga ilaw na pinondohan talaga ni Papa noong siya pa ang kapitan. Pati ang napakaraming konkretong upuan na nakahilera paharap sa dagat, si Papa rin ang nagpagawa. Saktong 1 kilometro ang hanay na yon ng mga konkretong upuan. Naging pasyalan talaga ang lugar na yon sa tabing dagat mula nung mailawan ito, Kuya Bono. Maraming mga taga-ibang barangay ang dumadayo doon para magpalipas ng oras, lalo na kapag magsisimula ng lumubog ang araw. Naisipan ko ang negosyong iyon, Kuya Bono, hindi lang para kumita, kundi lalo na para malibang. Yun kasi mga oras matapos ang alas 5 kapag nasa bahay na ako, magtatakip silim, yun ang pinaka malungkot sa lahat. Madalas ay nagkukulong lang ako sa silid ko at umiiyak habang sinasariwa sa isip ko yung mga alaala namin ng mga anak ko at ng asawa ko. Ni sa hinagap, Kuya Bono, hindi ko akalaing mangyayari yun.
Si Inigo na akala ko tapat sa akin at ang sabi pa niya, alipin ko siya habang buhay. Pero anong ginawa niya? Ipinagpalit niya ako sa Melba na yon na ina ng girlfriend ng anak ko. Ayon pa kay Isabel na nakakausap ko lagi sa chat, doon na nga daw nakatira ang mag-ama ko sa bahay ni na Emily na girlfriend ni Ito. Isa na raw silang isang masayang pamilya. Maganda at may kaya daw si Melba, ang nanay ni Emily. Noon nga daw ay nagpapagawa pa ito ng malaking bahay at si Inigo ang nangangasiwa sa construction. Ang sakit kapag iisipan, Kuya Bono, yung mga mahal ko, may mahal ng iba. Gustong-gusto kong umuwi dyan sa Isabela, Kuya Bono, para makita at makausap si Inigo, pero natatakot ako na eskandaluhin ako ni Fatima. At pati yung mga banta niya na ikakaso niya ako at ipapakulong. Ang totoo, gusto ko rin gawin yun kay Melba. Gusto ko rin siyang idemanda dahil sa pang-aagaw niya sa asawa ko. Pero never kong kinausap si Melba. Never ko rin inalam o tiningnan ng Facebook niya. Ayon pa kay Isabel, pabalik-balik daw si Fatima sa kanila at inaabatan talaga ang pagdating ko. Sabi pa ni Isabel, kapag daw nakita ako ni Fatima ay manghihiram daw ako ng mukha sa aso dahil mata ko lang daw ang walang latay. Kakalbuhin daw niya ako sa sabunot. Napapangiti na lang ako kapag naiisip ko yun, Kuya Bono. Kasi para namang kaya niya ako. Mataba lang siya pero mas matangkad ako at alam kong mas malakas ako dahil banat ang katawan ko sa mabibigat na trabaho sa Saudi. Kung sa pisikalang away, hindi uubra sa akin si Fatima. Pero sa korte, alam ko, itataob niya ako. Sa Facebook ni Eder, naka-block na rin ako pero alam ko na si Fatima ang nang-block sa akin at hindi si Eder. Tuluyan na talaga silang lumayong lahat sa akin para bang may sakit akong nakakahawa. Kaya nilayuan ako ng lahat. Ang sakit, Kuya Bono, pero hindi ko sila masisisi. Kasalanan ko rin kasi. Kung sana hindi ako naging marupok kay Eder, hindi sana nangyari yung pag-iwan nila sa akin. Napakasakit, Kuya Bono, at kahit pa ubusin ko ang luha ko tuwing pinagbamasdan ko ang paglubog ng araw tuwing dapit hapon habang nilalaro ng mga daliri ko ang bracelet na bigay ni Inigo, wala pa rin mangyayari. Tanggapin ko na lang ang katotohanang wala na sila. Iniwan na ako. Iniwan nila ako dahil kinamumuhian nila ako. Isang pagkakamali ko lang na wala ng lahat. Yung mga nagawa kong magagandang bagay sa kanila, binaliwala na. Kinalimutan na nila lahat ng nagawa kong mabuti. At ang nakikita na lang nila ay yung nag-iisang pagkakasala ko. Ang sama ng loob ko, ang sakit. Pero wala akong choice. Tanggapin ko na lang na putol na ang big kiss na nag-uugnay sa amin. At kung magkakaroon pa ulit ako ng tsansang magmahal ulit at magkaroon ulit ng bagong pamilya. Total, 42 pa lang naman ako. Malay mo, diba? Malay mo lang. May magkakagusto pa sa akin, nagugustuhin ko din, papatol ako at magsisimula ulit. Oo, Kuya Bono, sinabi ko sa sarili ko na tatanggapin ko ang pagkawala ng mga minamahal ko, pero hindi ko gugugulin ang buhay ko sa lungkot at pag-iisa. Kung may darating ulit na pag-ibig, tatanggapin ko at magsisimula ulit ako. At ang pag-ibig na ito, Kuya Bono, ay dumating nang hindi ko inaasahan. Isang takip silim sa dalampasigan habang nasa tindahan ako. 2 lalaki noon ang bumili ng paninda ko. At
pareho silang gwapo. Noong sangdaling yon, Kuya Bono, ay nagre-repack ako ng mani. Sa maliit na supot na ibibenta ko naman ng 5 piso bawat supot. Nang may dumating nga, pero hindi ko tiningnan. Narinig ko lang silang nagsalita at ang sabi, "Pabili nga po." "Unsa na?" Tanong ko pero hindi pa rin ako tumingin, pero nanibago ako kasi Tagalog yung narinig ko. Bisaya kasi ang mga tao dito sa amin, kaya bisa nga din yung naging sagot ko. "Mikmik po, tsaka hawhaw." Narinig kong sagot ang lalaki. Noon ay napatingin na ako sa kanya at lubha ang pagkagulat ko nung makita ko siya. Sila pala. Si Inigo at si Ito. Agad bumalong ang luha ko noon, Kuya Bono, at sa pagmamadali kong malapitan sila, natuhod ko pa yung isang plangga ng mani na nakapatong lang kasi sa isang monoblock na upuan. Natapon ito sa buhanginan. "Inigo? Ito?" Bigkas ko habang lumuluha pero hindi ko sila mayakap dahil hindi ko pa tiyak kung anong damdamin nila para sa akin. Kung galit ba sila o ano. Kaso si Ito, inunahan niya si Inigo. Humakbang palapit sa akin ang anak ko at niyakap ako. "Anak ko, miss na miss ka ni Mama." Sabi ko at ang sagot niya ay, "Uwi na tayo, Mama." Pagkasabi niya nito ay kumalas siya sa pagkakayakap sa akin. Kay Inigo naman ako tumingin at niyakap niya ako at hinalikan niya ako sa noo. Malaking tao kasi si Inigo, Kuya Bono, kaya tuwing magkakayakap kami ay natatapat ang bibig niya sa noo ko. "Patawarin mo ako, mahal." "Patawad," narinig kong sabi niya noon. Noon ay nagtitinginan sa amin ng mga tao pero wala akong pakialam. "Patawarin mo rin ako, mahal." Sabi kong lumuhuluha pa rin. "Magsimula ulit tayo, mahal. Uwi tayo sa Isabela." Noong gabing yun na umuwi kami ni Inigo dito sa bahay ng magulang ko, si Papa nakahiga noon at nanghihina pero pinilit niyang bumangon nung ipakilala ko sa kanya si Ito na panganay niyang apo. Si Mama naman nagdrama pa, umiiyak pa nung niyakap ang anak ko. Maayos ang pakita ng mga magulang at mga kapatid ko kay Inigo kahit nung malaman nilang nirape ako noon ni Inigo. Si Mama nga natawa pa. Buti raw at sa huli, kami pa rin ang nagkatuluyan at nag-ibigan. After 2 days ay umuwi kami dyan sa Isabela. Si Eder agad noon ang pinatawag ko kay Inigo pa mismo. "Ano? Magdedemanda ba ang asawa mo?" Tanim ko kay Eder. "Hindi yun. Huwag mo na lang siyang pansinin. Haharapin ko siya sa husgado, Eder." "Hindi niya gagawin yun kasi nga pati naman ako madadamay, di ba? E di pag nakulong ako, nawalan siya ng asawa. Okay, basta sabihin mo sa kanya, hindi ko siya uurungan kahit saan kamo, kahit kailan." Si Melba naman ay iniwan na nila Inigo at Ito. Napagtanto daw ng mag-ama ko na mali ang ginagawa nila. Noon daw ay lumabas ang totoong ugali ni Melba. Napakatapang daw pala. Yung obligasyon ng anak ko sa anak ni Melba ay hindi namin tinalikuran. Nag-usap-usap pa rin kami na kapag nasa wastong edad na sila at sila'y nagmamahalan pa rin, edi magpakasal sila. Sa ngayon ay tapos na ang aming bahay, Kuya Bono, at napakaganda. Nanghihinayang tuloy ako kay Inigo dahil hindi nga niya natapos yung kanyang civil engineering course noon dahil hanggang 3rd year lang ang inabot niya. Pero halatang may talent talaga siya sa construction, Kuya Bono. Pebrero nitong taong kasalukuyan ay namatay naman ang aking ama, Kuya Bono, na siyang dahilan kung bakit bigla akong nabalik dito sa Cebu. Si Gail naman noon ang isinama ko dito. Sabi ko noon ay tatapusin na rin namin ang 45 days ni Papa tsaka kami uuwi dyan sa Isabela. Kaso nung sumunod na buwan ng Marso, nagka-COVID na kaya't hanggang ngayong petsang ito, June 28 ay nandito pa rin kami ni Gail sa Cebu.
at naghihintay na maging okay ang lahat sa pandemic. Nagtitinda kami ni Gail sa dalampasigan tuwing hapon hanggang alas 9 ng gabi noong hindi nagaanong mahigpit ang lockdown. Masaya si Gail dito kahit hindi siya marunong mag-Cebuano. Mahal na mahal siya ni Mama. Maya't maya nakikita ko silang magkayakap na maglola. Si Inigo naman ay inip na inip sa paghihintay sa amin dyan sa Isabela. Mula nung matapos niya ang bahay namin ay maraming nagpagawa sa kanya ng bahay. Siya na ngayon ay isang foreman at may mga tauhan siyang mga mason at karpentero na solid sa kanya. Noong isang gabi ay kausap ko si Inigo. Ang sabi niya sa akin, "Mahal, malaki na si Gail. Sandalan natin siya." "Oo ba? Pag-uwi ko, gagawa tayo." Hanggang dito na lang Kuya Bon at sana po ay naibigan nyo ang pangalawang yugto ng kwento ng buhay at pag-ibig ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat. Chance, third chance, fourth chance, endless chances. As long as hindi nawawala yung pag-ibig sa puso. Ha? Dahil ang pag-ibig ay maganda. Dahil ang pag-ibig ay likha ng Diyos na kailangan nating panaigin sa bawat sandali na ang ating buhay. Kailangan lang natin ng malawak na pag-unawa upang tagapin na tayong mga tao ay hindi perpekto. Tayo nagkakasala, nagkakamali, marupok kung minsan. At matuto tayong magpatawad sa ating minamahal. At piliin nating magsimula ulit ng panibagong buhay. For the second time, maraming salamat Tina for sharing your story. Extend my greetings to your family and friends. At sa mga kahugot nating walang sawang umaantabay sa bawat bago nating uploads, thank you sa inyo. Muli tayong magkakarinigan sa pamamagitan ng